Gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Honasan, Pilipino. Sa iyon mga boss, nagsalita na rin itong si dating Senator Gringo Honasan mga boss, no? Anong masasabi nyo dito mga boss sa sinabi ni Gringo Honasan na itong dating dalawang leader ng bansa, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si PRRD at itong kasalukuyang Pangulo ng ating bansa na si PBBM ay mayroong lamat ngayon mga boss, nagkakasagutan. Sabi nga nito ni dating Senator Gringo Honasan na sila yung tinitingala ng mga tao at kinikilala at sila yung dapat pamarisan mga boss, no, dahil sila yung ating leader, pinakamataas na leader ng ating bansang Pilipinas ay nagkakagulo ngayon at may lamat mga boss. Unang-una itong si PRRD o FPRRD ay mayroong binitawang mabibigat na mga pasabog dito kay PBBM. Samantalang itong si PBBM ay mayroon namang binabalik dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga boss. So dapat na bang ihinto na to ng mga Duterte at ng mga Marcos yung kanilang bangayan mga boss? At sabi nga dito ni dating Senator Gringo Honasan na magkaroon sila ng pag-uusap para tuldukan na itong kaguluhan na nangyari sa pagitan ng dalawang matataas na leader nito ng ating bansang Pilipinas mga boss. So sa tingin ko tama itong inihayag or nilabas na pahayag ni Gringo Honasan mga boss, no? At para maging maayos na at tumutok na lang sa ibang mga dapat tugunan mga problema na maraming problema sa ating bansang Pilipinas. Unang-una yung kakulangan sa mga pagkain, kahirapan. So maraming kailangan tutukan mga boss at hindi ito yung mga bangayan na politikal mga boss na ito yung kanilang pinag-aaway. Alam naman natin mga boss, no, na una dyan kaya nagalit yan si dating Pangulong Duterte dahil binibira yung kanyang anak na si BP Inday Sara Duterte ng mga kalaban mga boss, no. So bilang ama nasasaktan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at bumabalik dito sa mga taong nanakit sa kanyang anak. Kung hindi ito yung mga grupo or kasalukuyang administrasyon ni PBBM mga boss. So ito talagang kailan kaya matatapos to
At dapat na nga sigurong sundin na. Ito yung pahayag ni Gringo Honasan na magkaroon sila ng pag-uusap at para tuldukan na itong problema ng mga kinakaharap or mga nakikita natin sa mga media ngayon mga boss, no, na nagbabangayan yung ating dating Pangulo at kasalukuyang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Itong si Gringo Honasan mga boss, no, ay naging malaking parte ito noong 1986 EDSA Revolution na dahilan kaya napatalsik itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mga boss, no, isa itong Philippine Army officers. Ngayon nga ay nasa 75 years old na itong si Gringo Honasan at siguradong magiging active pa ito pag tuloy-tuloy na nagkakagulo itong ating mga pinakamataas na pinuno ng ating bansang Pilipinas.